Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating pag-a-analyze sa mga games sa Tata Steel Chess 2024 at ang napili ko pong laro ngayon ay yung laban sa pagitan ni na Super Grandmasters Alireza Firouzja and Super Grandmaster Parham Magshudlu. Ayan, so ito pong dalawang ito, bibigyan ko lang kayo ng konting trivia. Nakalaban na po yan ng pa-Jaffers. So yung team nilang dalawa, naglaban po kami sa Asian Indoor and Martial Arts Games 2017. So way back pa, mga ano pa lang sila Super Grandmasters na maliliit pa lang. No? Hindi pa 2740 yung rating nito, tsaka 2759. Mga 2600 pa lang sila noon nung nakalaban nila ang pa-Jaffers sa Turkmenistan 2017. At yung laban po namin, nauwi po yan sa tabla. So ako, kalabang ko si Firouzja, natablahan ko. And si IM Pao, ang kalaban niya si Parham Magshudlu, natablahan din po niya. So actually kung maalala nyo, si Firouzja naman talaga ay isa pong Iranian. At lumipat na lang po yan ng country. No? Parang si Wesley from the Philippines, lumipat ng US. Si Firouzja rin, Iranian po yan, lumipat to France. So, ang nangyari dito, magkalaban ang magka-teammate dati. Ayan, so tingnan po natin anong nangyari sa laban nila. Ayan, so white po si Firouzja and black si Magshudlu. So ito nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and Knight F6. Babalik po tayo sa Berlin defense na usong-uso naman si Magnus, si Wesley, and ngayon si Magshudlu, tinitira po ng mga super GMs. And so nag-castling, capture, Rook E1, Knight D6. So ito po, mainline lamang ng Berlin defense. So capture, Bishop E7, Bishop F1, Knight takes E5, Rook takes E5, and then nag-castling. Actually, itong linyang pong ito, ang laban ko po ito kay WGM Miao Yi doon sa pa-tournament ni IM Kamatsas nitong December lang. No? So D4, Bishop F6, and si Miao Yi doon, ang ginawa niya is nag-Rook E2 doon sa laban namin. So ito talaga, mainline po ito ng Berlin defense. Ako nag-Knight F5, D5, and D6. Ganyan po yung naging laban namin ni WGM Miao Yi. Pero syempre, iba po ang tinira ni Firouzja. Nag-Rook E1 siya, Rook E8, Bishop F4, and then pagka-capture, capture, Knight E8. Ito po lahat ay mainline lamang. And actually, ang mainline, dinidepensahan itong pawn. Yan po ang mainline dyan. Pagka-depensa, mag-D5, Knight D2, pwedeng mag-Bishop F5, tapos mag-C6. And of course, merong isang open file kung saan lahat po ng pyesa dyan magkakapalitan sa open file. Ayan. So, ibalik po natin. Dito, tumira ng medyo sideline si Firouzja. Makikita natin, gusto niya pong manalo. Ang ginawa niya is Knight C3. Ayan. So, Knight C3, pinakain yung pawn sa D4. So, syempre yan po, kailangan mong capturein niya. Kasi ngayon, take note, hindi ka na makapag D5. Pagka nag D5 ka, tatamaan yung knight sa E8, merong knight takes D5 na hindi mo makapture kasi mate sa likod. Ayan, so kung capture, accepted ang sacrifice, knight D5, D6, and Bishop G5. So very aggressive line ang pinili ni Firouzja. Of course, hindi ulit pwedeng kainin dahil merong mate. So F6, Bishop H4, and then dito po, mapapansin natin si Magshudlu na paisip na. Ayan. So kapag nag-isip ka dito, ibig sabihin hindi mo memorize ang linya sa Berlin. So hindi siya kagaya si Wesley. Si Wesley memorize na yung ganitong linya, hindi na kailangan isipin ang mga gagawin. So actually, ang ginawa po ni Magshudlu is Bishop takes B2. Ayan. So ito po, napapansin ko mali. So napaisip siya ng 20 minutes, hindi niya na alam ang linya.
Kasi ang linya po dito, imbis na bishop takes b2, ang tinira po ni Wesley ay ang good move na g5. So napaka-importante pala nitong g5 na ito. Ipapakita ko lang yung laban ni Wesley So versus Fabiano Caruana way back in 2021. So ito, Wesley So Caruana, Queen e4, Bishop takes b2, Rook b1, Bishop e5, and then pagka f4, capture, 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 Bishop c4, and Bishop e6. Makikita natin medyo lumalamang ng konti ang itim. Yan po, Wesley So, Caruana versus Wesley So. Si Wesley, yung Berlin sa kanya, memorize niya na. Kaya kahit sila Magnus, hindi na pinapasok yung ganitong linya. Kaso, hindi naman si Wesley ang naglalaro. Si Magshudlu. No? Although 2740 rin po yung rating niya, ito kasi mga new breed pa lang to eh. No? Sila yung paparating na next generation super grandmasters. Si Wesley, ano na yun, veteranong na yun, master niya na yung ganito eh. Pagka Bishop B2, makikita natin bakit mali. Kasi pagka Rook B1, threat ang Bishop, Bishop E5, merong malakas na F4. At ito po, makikita natin, sunod-sunod ang mga good move na binitawan ni Firouzja. Malamang ito, naaral niya na to sa Stockfish dati. Ang pansin ko dito kasi imposible po yung parang sunod-sunod na good move ganito kahaba eh, no? So nang Bishop E6 sa bayan, trinet ang knight. Of course, threat ang Bishop pero may counter attack sa knight, no? So Bishop C4, good move na naman. Bishop D4 check, kailangan umiwas yung Bishop. King H1, good move. And then pagka Bishop F7, umatras. Queen E4, good move ulit. So under attack ang Bishop. Parang ano nangyari dito, na tamaan ng ng combo si Magshudlu, no? Parang yung sa Tekken, sunod-sunod yung suntok ng binitawan ni Firouzja dito, no? So Bishop C5, good move na naman. Knight E7 check. Under attack ang king. Pagka King F8, good move ulit with Queen H7, double exclamation point, brilliancy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sunod ang good move na binitawan. Kaya kaagad naghihingalo si Magshudlu after the opening. Nabitawan siya ng siguro home preparation or talagang handang-handa dito si Firouzja. Kasi hindi ka naman magsasacrifice ng mga pawn kung hindi mo yan napag-aralan. Ayan. So dito, nag-iisa na lang ang way na masusurvive ng itim ang atake ng white, no? Which is D5. Ito na lang ang last chance. Kaso, of course, tagilid pa rin. Kasi merong knight takes D5, bishop takes D5, queen H8 check, king F7, queen H5 check. So, mababawi ang bishop, tapos under attack pa rin ang king. Yan po ang parang last chance. Pero, naghihingalo. Okay, ibalik po natin. Ang ginawa kasi, nag-bishop takes C4 at dito, nangisay kagad si Magshudlu na Rook E1, dinipensahan lang ang knight, and ito na po ang threat check, pag-angat, checkmate. So, napersa nang ibigay ang queen, wala nang depensa, kasi ayun na parating na tong checkmate eh. So pagkakain, kain, sa unang tingin, maraming pyesa ang itim, kaso saktong-sakto may queen e4 check, fork ang bishop, and of course, babaksak po ito. So bishop e6, f5, good move, good move, good move. Talagang puro good move ang binitawan ni Firouzja. So dito of course, ano na ho ito, parang formality na lang, kasi malaki na po yung lamang, and of course, queenless ka na, tapos yung king mo, nasa gitna pa, almost impossible mag-survive. So dito nag-rook d8, g4, c6, g5, talagang binomba ni Firouzja. Hindi na po nakahinga So pagka king f8, capture, king e7, capture, queen g4, d5, queen g8, threatening check, bishop d4, bishop g3, para hindi makatakas, threatening checkmate,
Bishop E5, capture, capture, and then ito na. Ang pass pawn, dire-diretso. So, H4, E5, H5, D4, check, King D6, E7, Rook C8, Queen F4 check, King E7, Queen takes E4, King D7, Queen takes D4, Knight D6, and then H6. Unstoppable pawn. Dito po, resign ang nangyari sa itim. So, talagang ang ganda nitong preparation ni Firouzja. Tapos, puro good move po ang binitawan. So, nakita ko dito, parang momentum na si Firouzja, no? So, maalala nyo, noong December, marami siyang pinagtatagpas na mga Grandmasters. Sa last 15 games ni Firouzja, 14 wins and 1 draw. Isa lang po ang nakalusot na hindi niya natalo. So, momentum siya, umabot hanggang Tatay Steel Chess. Siya ang leading ngayon, 2 out of 2. And tingnan natin kung may mga kapigil sa kanyang momentum. So, ayan po ang ating game for the day. At hopefully, na-enjoy niyo po itong game na ito. Sana meron kayong natutunan, lalo na pantalo sa Berlin. So, kung na-enjoy niyo po, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye.